The Midnight Hauntings. Magandang araw mga ka-midnight. Ako si Rex. Ang kwentong ito ay pinadala ng isa nating tagapakinig. At ito ay tungkol sa isang babae na may dinadaan ng tindahan sa Divisoria, kung saan natutupad ang kung anumang hinihiling niya, ngunit may kapalit na kababalaghan. Karamihan sa atin ay napapadaan sa Divisoria para mamili ng mga gamit, lalo na kapag magpapasko na. Ngunit wala sa atin ang makakaisip na may mga kababalaghan din palang nababalot sa lugar na ito. Ako si Clarice at ito ang aking kwento. 3 taon na ang nakalipas nang naisipan kong pumunta sa Divisoria para dun maghanap ng aking ipangreregalo sa aking pamilya. Yun din kasi ang mga panahon na kakahiwalay ko lang sa aking nobyo at unang Pasko kong magiging mag-isa. Biglang may lumapit sa akin na tindera at nagpakilala bilang Aling Eva. Tinanong niya ako kung ano ang aking kahilingan at matutupad ito pag bumili sa kanya. Natawa ako nung una at sinabing gusto kong magkaroon ng nobyo at ngumiti lang ito sabay turo sa kanyang paninda. Samot-saring mga damit, bag at panyo ang kanyang mga tinitinda, ngunit isang magandang pulang damit ang pumukaw sa aking paningin. Agad ko itong binili at binalaan niya akong may kapalit ang aking hiling matapos ang 1 taon at nagtaka ako. Naisip kong nabayaran ko na siya, kaya ano pa ang posibleng singilin niyang kapalit sa akin. Naisip kong umalis na at sa iba na humanap ng mga pangregalo. Nalimutan ko na ang babala ng matanda hanggang sa makilala ko si Luis nang sinuot ko ang pulang damit. Niligawan ako ni Luis agad nung Pasko at pinakilala niya ako sa pamilya niya agad. Dun ko naalala na humiling akong magkaroon ng nobyo at natupad nga ito. Ayos kaming nagsasama ni Luis nang biglang nagbago ang aking mundo dahil sa isang aksidente. Nabangga ang sinasakyan ng aking mga magulang at kinailangan nilang maoperahan. Naging baldado ang aking ama at hirap nang makakilos ang aking ina. Hindi na sila nakapagtrabaho pa at naubos ang aking mga ipon. Dun ko biglang naalala ang babala sa akin ng tindera, na tila ang naging kapalit ng aking hiling na magkanobyo ay ang aking mga magulang. Gayunpaman ay naisip kong marahil ay nagkataon lang ito at hinayaan na ang pagbibintang sa tindera. Araw-gabi akong kumakayod sa pagtatrabaho para makabayad sa mga utang sa pagka-ospital ng aking mga magulang. Hanggang sa naisip kong malapit na ulit magpasko at ang aming unang anibersaryo ni Luis. Dun ko naisip na magtabi para may pangregalo. Kahit gipit na ako, ay naisip kong ang importante ay may maibigay sa aking mga mahal sa buhay kahit papano. Kaya naisip kong bumalik sa Divisoria para makamura. Habang naglalakad, ay naalala ko ang tindahan ng matandang babae na nagbenta sa akin noon. Nadaanan ko ang kanyang tindahan at nagulat ako dahil natandaan pa niya ako. Kinamusta niya ako at nagtanong ulit kung ano ang aking hiling. Nag-alangan ako, ngunit sinabi kong kailangan ko sana ng maraming pera dahil naghirap ang aking pamilya. Dun ako nakakita ng isang magandang bag na may muka ng aso na kamukha ng aking alaga. Naisip kong kunin ito at pag-uwi ko ay saktong nabalitaan kong may napanalunan kami sa loto. Ngunit kinakabahan ako sa isisingil sa akin makalipas ang 1 taon. Biglang nalason ang aking pinakamamahal na alagang aso saktong 1 taon ang lumipas. Kahit may pera na kami,
ay hindi ko pa din tanggap na kalusugan ng aking mahal sa buhay ang naging kapalit. Naisip kong sugurin si Aling Eva at harapin siya sa kanyang ginawa. Saktong naabutan ko siya at hinarap na bawiin ang sumpa niya sa akin. Pinaliwanag niyang hindi siya mangkukulam at wala siyang sumpang ginawa sa akin. Biglang naging pula ang kanyang mga mata at lumalim ang kanyang boses. Simple at malinaw daw ang kanyang babala. Kaya daw niyang tuparin ang kahit anong kahilingan, ngunit mabigat ang kapalit nito. Malaya daw akong tumanggi at wag nang bumalik pa. Ngunit ang huli niyang babala ay dalhin ko daw agad sa ospital ang aking aso dahil may regalo daw siya sa akin. Pagdating sa klinik ay nakita kong may nilalanding babae si Luis at nagtago ako. Naririnig kong ilang buwan na niya itong nobya at nalaman na matagal na pala niya akong niloloko. Pineperahan lang nila akong dalawa simula nang manalo ako sa loto. Grabeng panggigigil ang aking naramdaman na ako ay lugmok na sa pagpapaospital ng aking alaga at kumayod sa aking pamilya, samantalang niloloko na lang pala ako ni Luis. Nagpigil akong sumugod at nakaisip ng pinakamagandang paghiganti sa kanila. Nakangiti akong sinalubong ni Aling Eva at sinabing alam niyang babalik ako matapos niyang iregalo sa akin ang katotohanan kay Luis. Sinabi kong nais kong karmahin ang babaeng kalaguyo niya. Humalakhak si Aling Eva at sinabing ireregalo na niya sa akin ang kapalit. Bumili ako ng isang puting panyo sa kanya dahil gusto kong sumagisag ito sa aking pagbabagong buhay dahil iiwan ko na si Luis. Pag-uwi ko ay nabalitaan ko sa aking mga magulang na nagsara ang klinik na pinagtatrabahuhan ng babaeng kabit ni Luis. Nalaman kasing may nagnakaw daw ditong empleyado at yun daw ang kanyang kabit. Tinanggal daw ito at wala nang gustong tumanggap sa kanya. Agad naman akong nakipaghiwalay kay Luis at pinalayas siya sa tinitirhan namin na ako ang bumili. At saktong 1 taon ang lumipas ay natagpo ang patay si Luis. Pinatay daw ito ng kanyang kabit matapos mahuli na may iba pala itong kalaguyo. Napangiti na lang ako dahil yun pala ang ibig sabihin ni Aling Eva sa kanyang ireregalo na kapalit na ang aking hiling. Naging leksyon na iyon sa akin na mag-ingat sa aking mga hinihiling dahil hindi ko alam kung anong magiging kapalit nito. Mas pinipili ko na ngayon paghirapan ng aking mga gusto at tanggapin ang mga bagay-bagay. Ngayong taon ay hindi na ako dadaan pa muli sa tindahan sa Divisoria.